Bago ang lahat, gatasan ko muna ulit. Ng July 2023, habang naghahanda si Anthony Edwards para sa FIBA World Cup, sinabi niyang gusto niyang makakatapat sa playoffs sa 2024 ang Golden State. Ito yung time na hindi pa nananalo ng playoff series si Anthony Edwards. Kaya di umano gusto niyang makakatapat ang Golden State dahil kay Draymond. Dahil yon sa sobrang man trash talk ni Draymond, nagiging part din siya ng mga TV network bilang analyst at tinitira niya yung iba mga player. Saka bagay din pala kay Edwards yung nickname na Ant-Man. Mabilis magparami. Nagsimula yan nung magpagupit siya bilang binata. Wala lang, pinahaba ko lang. Ngayon matutupad na yung iniintay ni Edwards sa loob ng 2 taon. Makakaharap niya ang Golden State. Merong 14 times na nagtapat si Steph at si Edwards sa regular season. 8-6 record si Steph. Hindi ganong kalayo ang agwat. Since sinabi ni Edwards na gusto niyang makatapat yung Golden State sa playoffs noong 2023, meron silang dalawa ni Steph na 3-3 record. First 3 kay Edwards at last 3 kay Steph. Sa last 6 games, lamang sila ng tig-isa dahil tabla. Si Steph naman sinabing mahirap kalaban ang Minnesota lalo na si Anthony Edwards na dati rin naman niyang teammate sa Team USA noong nakaraang taon. Hindi lang kasi yan ang storyline sa series ng Minnesota at Golden State. Naglabasan kasi yung backstory sa dalawang team na yan. Ngayon pa nga lang din pinili na ni Charles Barkley ang Minnesota dahil kay Anthony Edwards. Inusog agad. After kasi na sinabi ni Edwards noong 2023-24 season noong mga November, dito nag-away si Draymond at si Rudy Gobert na isa din sa main headline ng matchup ng Golden State at Minnesota. Pangalawang beses pa lang magkikita sa postseason yung dalawa na nagkaroon din ng feud itong si Draymond at si Tito Rudy. Tinawag kasi ni Draymond na iyakin si Rudy Gobert nang hindi siya makapasok sa All-Star selection. Isa pa doon, tinalo din ni Draymond si Gobert sa Defensive Player of the Year noong 2017. Ilang beses silang nagkasagutan online. Kapag si Draymond nasa mga TV network at guest analyst, meron siyang free pass na matira sina Gobert at ibang mga player at trash talkin niya. Kaya nga sinabi ni Edwards masyadong man trash talk si Draymond. Isa pa doon yung kay Jimmy Butler. Dito halos lumala yung reputasyon niya bilang bad teammate sa Minnesota. May rumors na nun sa Bulls pero sa Minnesota talaga lumala yun na magkaaway sila ni Wiggins at Karl Anthony Towns. Dito rin nagsimula yung reputasyon ni Butler na tirador ng mga shota ng teammates niya. Si Jimmy Butler kasi ang unang player na nakapagdala ulit sa Minnesota sa playoffs noong 2018 na magkaroon sila ng drought mula noong 2004, panahon pa ni Kevin Garnett. Muntikan ding magkinsenyera ang Minnesota noon. Nang umalis si Butler sa Minnesota, 3 beses din silang hindi nakaabot ng playoffs hanggang sa dumating yung kapatid ni Butler, si Anthony Edwards. Parehas kasi silang anak ni Jordan. Ganong kalupit si MJ, hindi niya anak sa DNA pero anak niya sa skills. Nung tinanong naman si Butler kung anong pakiramdam niya at makakatapat niya yung dati niyang team, umiwas siya sa tanong. Ang iniisip niya, asang kaya yung coffee machine niya. Gusto lang i-enjoy ni Butler yung panalo at pagdating ng midnight, dun na lang niya iisipin yung Minnesota. Ito rin ang first time ni Butler na makakapaglaro sa Minnesota matapos ang 1,250 days. Ang huling beses na nakapaglaro si Butler sa home court ng Minnesota ay November 24, 2021 nang sinigawan siya ng mga fans ng Rachel Nichols. Pandemic pa nun. Hindi pa nakakalimot yung iba mga fans ng Minnesota sa nangyari dito kay Jimmy Butler at isa din yon sa iikutan ng storyline sa series nila. Si Donte DiVincenzo naglaro naman sa Golden State noong 2023 season after siyang papirmahin ng mid-level exception. After ng isang season sa Warriors, sinabi kasi niyang ayaw naman talaga niyang umalis ng team dahil nasa better situation na siya. Pero dinecline niya kasi yung player option sa Golden State at lumipat ng Knicks. Dahil yun, wala nang may o-offer ang Golden State sa kanya dahil sa collective bargain agreement. Hindi na kasi sila pwedeng lumagpas nun ng malaking tax. Nakatulong din sa kanya yung paglalaro sa Golden State para makasecure ng $50 million sa Knicks at nagamit naman siya sa trade para kay Karl Anthony Towns.